ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion,
ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Former AKO Bicol Representative Zaldi Co has released what he describes as clearer copies of documents detailing a full list of projects collectively amounting to 100 billion pesos that he claims were ordered by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for insertion into the 2025 national budget. According to Co, these documents were provided to him during budget deliberations through Budget Secretary Amina Pangandaman, and they include a wide range of proposed initiatives, the majority of which involve infrastructure projects such as roads, bridges, flood control systems, and coastal improvements, alongside allocations for special purpose expenditures like ICT projects and preparations for international events. Co publicly stated that these projects were directives from the President himself and insisted that he is merely disclosing what transpired behind the scenes during budget talks. However, Pangandaman has firmly denied issuing or relaying such instructions, and the administration has pushed back against the allegations. In response, members of the House Minority Bloc have labeled Co's revelations as a serious and potentially damaging expose, calling for a full and transparent investigation into the alleged budget insertions. The unfolding controversy has sparked public debate about the integrity of the budgeting process, the extent of executive influence over legislative decisions, and the broader implications for government accountability and transparency as questions continue to mount over how and why such a large amount of funding was allegedly earmarked outside normal procedures. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldi Co. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldi Co ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya, at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldi Co, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldi Co ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas
at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. Wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the President, why would he insert 100 billion sa BICAM, samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM? Hindi siya part ng BICAM eh. So dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya ng DBCC, oy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Other matters, no? May pasabog si dating Congressman Zaldico, ini-involve niya si Presidente at si Speaker Romualdez doon nga sa sinasabing insertion, 100 billion daw. Anong tingin mo dito? Ako, personal ko rin na opinion. Personal ko ang opinion to. Unang-una, kung maaalala nyo, ang Presidente ang nagpasabog dito sa SONA mismo. At simula nung SONA, hanggang ngayon, hindi lang salita ang ginawa ng Presidente, konkretong aksyon ang ginawa ng Presidente para mapanagot lahat ng dapat managot. Binuo ang ICI, ang dami ng mga kinasuhan, lahat ng mga reforma natin sa DPWH, sinabi ng Pangulo, gawin natin lahat yan. At most importantly, sabi niya, wala tayong sisinuhin kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta, kahit sino pa yan, kahit kamag-anak pa niya yan. Yun, paulit-ulit sinabi ng Presidente. In fact, kahapon lang, nagbigay siya ng report, komprehensibong report ng lahat ng ginawa ng gobyerno sa loob lamang ng 3 buwan. No? So, hindi yun consistent dun sa sinasabi ni Congressman Saldico na may involvement ang Presidente dito. Kasi, kung involved ka, bakit ikaw mismo magpapasabog? Bakit mo gagawin lahat ng ito? Bakit mo ibubuo ang isang independent commission? Bakit mo sasabihin na lahat ng dapat managot, dapat managot? At bakit mo sasabihin na bago magpasko, sigurado nang may makukulong? So ako, at ano naman ang ginawa ni Congressman Zaldico? Di ba ang ginawa ni Congressman Zaldico? Umalis ng Pilipinas. Nung nagsimula pa lang itong kontrobersiya, skandalo sa flood control, ang ginawa ni Congressman Zaldico, umalis ng Pilipinas. So, sinong paniniwalaan natin? Yun lang. Ako, personal ko rin na opinion. Sir, kumusta ang mga cabinet secretaries? Talaga bang nasa likod pa rin kayo lahat? Oo, naniniwala ako. Lahat ng kabinet nasa likod ng Pangulo. Kasi nga, siya mismo ang nagpasabog nito. Wala sa history ng bansa na presidente mismo
ang nagsiwalat sa isang napakalaking corruption scandal, si Pangulong Bongbong Marcos nga. At doon ako kampante, at doon nanggagaling ang aking paniniwala at ang aking lakas na tuloy-tuloy ito, at kung ano ang sinimulan ni Pangulo nung SONA, tatapusin din yan to. At kasama niya ako dito sa pagtatapos dito sa napakalaking skandalo. So 100% ang support pa rin po? Oh, absolutely. Pero sir, tatapusin natin to kasama ang Pangulo. Pero sir, what will you make of Zaldico's statement? Ako, I cannot speculate. Pero ulitin ko, ang fact is, ang unang ginawa ni Congressman Zaldico, umalis ng bansa. So siguro, nasa mga kababayan na natin yun. Okay, thank you. I don't even know kung totoo ba siya ba yun or may nagsasabi artificial intelligence. So we need to really validate. Yun ang aking suggestion sa kanya. Pumunta na lang siya dito dahil yung kanyang medical certificate hindi naman valid, January pa yon. So wala naman siyang dahilan bakit hindi pumunta dito. Pero